And magandang umaga po sa bawat isa. So, salamat po muli sa Panginoon on behalf po ng Santo Tomas Reformed Baptist Church. Kayo po ay patuloy na nakikigalak sa iglesia po dito sa Providence. At sana po tayo ay patuloy na pagpalain ng kanyang mga salita. So, kung niyo po nabalitaan, ongoing pa hanggang sa kasalukuyan ang patuloy na nagiging conflict sa pagitan ng US and Israel versus Iran, na kung saan nakikita natin na hanggang sa atin na bansang Pilipinas, nakikita natin yung epekto, lalo na nagmamahal ang gasolina, diesel, kaya parang dadako ata tayo ay walking na lamang. Pero atin nakikita doon, sa loob ng ilang mga araw, ang dami natin nakitang mga pagkasira, pag-atake ng US, ng Israel, sa Iran at sa mga karatig niyang mga alliance. And then sa Iran, babawi sila. Ang dami nang nasisira. Pero ang makikita niyo, hindi pa rin natatapos yung conflict na ito. Kumbaga, parang wala pang kasapatan. Ang dami nang nasira. May mga nawalan ng buhay. So ating makikita po na ganyan talaga ang ating palaging makikita sa mundo natin bilang mga tao na nakahilig sa kasalanan. Walang kasapatan, palaging merong paghahangad hanggang sa ang isa ay sumuko. At yan po yung isa din sa kasalanan sa ating buhay bilang mga Kristiyano na marapat ating kinakaharap. Kaya yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga, ito po ay hango sa series ni Pastor Noel sa Christian Holiness. Meron po doon na subtopic patungkol sa mortification of sins and cultivation of graces. Kasi ang panawagan po kung tayo ay mga Kristiyano, tayo ay tinawag ng Panginoon para tayo ay pabanalin. Tayo tinawag hindi lamang sa kaligtasan, tayo tinawag ang purpose ng kaligtasan, tayo ay dalhin palapit sa Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. At pag tayo ay dinadala palapit sa Diyos, dapat nakikitaan ang ating mga sarili ng kabanalan, paglago sa sanctification. At kasama sa paglago sa sanctification, hindi po siya automatic. Sa sanctification, meron dapat tayong ginagawang disiplina. At yun nga, under ito ng mortification of sins and then cultivation of graces. At kung ating tatalakayin ngayon, isa sa topic doon sa mortification and cultivation. At yun po yung covetousness and contentment. Covetousness and contentment. Kung ating babasahin mismo sa sinasabi ng banal na kasulatan sa Luke chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, all covetousness, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya mismo ang Panginoon sa Kristo, ito kanya pinagpapauna na kahit sa kanyang mga alagad, sa mga manampalataya. Kasi ang kasalanan ito, maaari pa rin itong kabagsakan ng mga manampalataya. Kaya mahalaga na atin itong ingatan at tayo maging mapagbantay sa ating mga sarili, sa ating mga puso. Kasi ang kasalanan ito ay maaaring mapatili sa ating mga buhay. Kaya tatalakayin natin ngayon, ano ba yung the sin of covetousness? Pag sinabi pong covetousness, ito po ang kasalanan kung saan ang impluensya ng makamundong kaisipan ay pinaka natanyag o pinaka nakikita na nakakaapekto sa ating mga Kristiyano. So ito po palang sin of covetousness, ito yung kasalanan na napaka-prone, napakadali na sumingit sa ating buhay bilang mga manampalataya. Sapagkat kung ating titingnan, merong napakalaking bahagi ng mensahe sa mundo na humihikayat sa paghahangad ng patuloy na pagnanasa, pagiging sakim, pag-iimbot. Kung ating titingnan ng mundo, ano yung trending, di ba? Yun ang panawagan lagi ng mundo. Tayo sumunod sa latest. Ay, wala ka pa na yan. Kailangan magkaroon ka. So yun palagi yung message ng mundo. Magkaroon tayo ng patuloy na paghahangad, paghabol sa mga bagay. And then, kahit sa evangelical word, sa Kristiyanong version, meron din po na yan ng covetousness. For example, gaya ng ating kinikilala at tinitingnan ng mga maling mga doktrina o katuruan, merong katuruan ngayon na namumuyagpag, yung tinatawag na health and wealth gospel. Kaya prosperity gospel, na kung saan ang ebanghelyo, hindi lamang siya nakatuon na talaga sa kanila sa spiritual na aspeto, kundi sa mga material. So ang pataya ka sa Panginoon ng Jesus at ikaw ay yayaman, gagaling ka sa iyong karamdaman, makakamtan mo ang iyong pangarap. Na yung gospel, binaluktot nila yon or dinistort nila yon sa pag-abot ng mga makamundong bagay, which is hindi na yun ang gospel.
Sapagkat ang gospel ay kaligtasan mula sa kasalanan. Tayo madala muli sa Diyos. Kaya inyo makikita sa pangmundo mang panaw, maging sa evangelical world, merong danger na magtutulak sa atin para tayo mahulog sa covetousness. Kaya ating makikita doon yung point, ang pag-iimport or kasakiman o covetousness ay isang nangingibabaw na pagnanais na magkaroon ng mga pansamantalang mga pag-aari. Diyan palagi yun umiikot. At kaya nga, walang duda sa Ten Commandment, isinama yan. Si Kasampung Utos, maaaring dito isama sa pag-iimbot, for example, sa tao at kahit sa ibang mga bagay. Malawak yung saklaw, hindi lamang siya, kumbaga, sa Ten Commandment, hindi lamang siya tumutukoy din sa mga material na bagay, kundi kahit sa tao, paghahangad. So, ibig sabihin niyan, binibigyan talaga siya ng importansya o dinidil talaga siya ng Biblia. Sa paggamit nga ng bagong tipan, ito ay mas nakatuon din sa mga material na mga bagay. So, kaya habang tayo nabubuhay sa mundong ito, at tayo tumatangkilik ng mga bagay ng mundo, talagang maaari. Meron tendency na tayo mahulog dito. Pero bilang paglilinaw, clarification lang po muna, yung pagnanasa, yung desire na magkaroon o kaya naman yung pagkakaroon na ng mga ari-arian, hindi siya sa kasalanan sa kanyang sarili. So, huwag nating i-misunderstood. Yung tayo ay maghangad na magkaroon tayo ng mga bagay, and then kung meron man tayo ng mga ari-arian, hindi siya, kumbaga, kasalanan sa kanyang sarili. For example, yung motibo, for example, sa negosyo, pagkatrabaho, yung motibo ng pagtubo para sa pagpapagalin ay lehitimo. Maaari yun. Yun nga ay prinsipyong pang-ekonomiya. Di ba? Kaya tayo nagkatrabaho para kumita tayo, etc. And then yung pagyaman, sa mga pamamagitan ng lehitimong mga kaparaanan, ibig sabihin hindi illegal, legal, yun ay ipagkapala. Subalit, hindi isang pangako mula sa Diyos. Yes, ang Diyos ay nagpapala sa mga nagsisikap na kung saan sa kailang pagpapagal, maaaring pagbungahin ng Panginoon at pagyamanin, pero hindi siya pangako ng Diyos na kailangan panghawakan. Pag nagpagal ako na nagpagal, yayaman ako. Ito yon. Nagiging pag-iimbot lamang ito kapag yung pagnanais na magkaroon ay nagiging pangunahing motibo ng ating buhay. Ngayon, dito siya papasok na maging covetousness ito. Kapag yung ating paghahangad, yun na yung kumokontrol ng ating lahat na ginagawa. Doon papasok ang covetousness. Ang sabi po ni Paul David Tripp sa kanyang sermon sa James, sabi niya, a desire for a good thing becomes a desire for a bad thing when that desire becomes a ruling thing. So, you see, makikita po natin na talaga, yes, hindi kasalanan na tayo maghangad at kaya kumita sa mga litimong bagay, pero kapag yan na yung kumokontrol, primarily, ng lahat natin ginagawa, yun yung pinaka-core or central, yan ay babagsak na sa kategorya ng covetousness. So, tingnan natin ngayon, ating i-root out. Saan ba nakikita natin yung pinaka-ugat ng covetousness sa ating mga Kristiyano? So, tingnan po natin yung root of covetousness in Christians. Dalawang bagay. Una, merong kumbaga pagkakataon na maaari talaga mahulog kahit ang mga Kristiyano dito kapag nagiging mali yung ating paggamit, nagiging mali yung ating application ng mga Old Testament promises. So, pag tingnan natin yung Old Testament promises, meron ng mga tinutukoy na prosperity of the land, pagpapala ng Diyos, blessings. So kapag hindi tayo naging maingat sa pagbasa ng Old Testament and then kaya tungkulan natin na kumakosa sa ating sarili para sa atin, maaari tayong kamantong sa kamaliang ito. Tandaan natin na ang mga pangako sa Old Testament sa Israel, yan po ay nakasentro talaga sa kasaganaan ng lupain. Makikita natin yung verse at Deuteronomy 28 verse 11. Pero sa ating panahon, ang iglesia sa Bagong Tipan, merong mas higit ditong ina-establish na katuruan o katotohanan. Ang iglesia sa Bagong Tipan ay merong mas higit na kasaganaan ng mga pagpapala ng kaligtasan. Hindi na siya primarily nakatuon lamang sa material na bagay o sa possession ng land, prosperity, kundi mas higit pa nga na pinakita ng Diyos yung kanyang katuparan ng kanyang mga pangako, which is ito yung pang-spiritual na bagay na. Yun yung blessings of salvation. Tandaan natin, blessings of salvation, justification, sanctification,
and then glorification, and then yung new heavens and new earth, which is kasama din dun talaga yung prosperity ng land. Pero kabuuan na yon. Yun yung pangako ng Diyos. So, kaya mas higit dapat na tayo ay magpapasalamat at merong kasapatan sa ating mga puso kasi mas higit yung ipinakita at ibinigay na pangako sa atin ng Diyos. So, ang material na pangako sa mananampalataya ng bagong tipan ay kasapatan, contentment. Yun yung pangako sa mga mananampalataya sa bagong tipan. Yung contentment. Kasi ibinigay na ng Diyos yung pinakadakilang pagkapala, which is the blessings of salvation. Hindi na prosperity, hindi na kasaganaan. Ngayon, kung ang Panginoon ay hindi nagkakaloob, ito'y dahil hindi ito tunay na pangailangan. So, kung meron tayong mga inaasam o hinangan sa ating buhay, hindi ibig sabihin na hindi pinagkakalob ng Diyos ay hindi mabuti ang Diyos. Kundi marahil hindi pa ito talaga tunay na pangailangan. Kasi tinuturo sa atin yung pagiging kontento. Later on, mas higit natin tatalakayin iyan. So yun yung pinakauna nagiging ugat. Yung maling pagbasa ng lumang tipan ng mga pangako and then i-apply natin sa atin bilang mga mananampalataya. Pangalawa, na ugat ng covetousness, ito, pagsang-ayon sa makamundong kaisipan. Dahil nga tayo, ang ating ginagalawan ay dito sa sanlibutan talaga bilang mga Kristiyano, napaka-prone natin na yung ating mga nakikita na social media, napaka-prone tayo na may adapt yun. So, maaari siya maging ugat kaya nahuhulog tayo sa covetousness. So, meron posibilidad, for example, nahangaan natin yung mga mayamang tao, yung mga successful businessmen. So, meron possibility na hangaan natin sila, ang kailanin yung mga sikat na tao. Kaya unti-unti natin nakukuha yung kanilang paraan ng pag-iisip. Ay, ang galing ng isang tao ito. Nagsimula lamang siya sa ganoong ideya o negosyo and then naging successful siya. So, marami tayong nakikita ng ganyan. Well, masama na ating makita yon at i-appreciate. Pero meron siya nagiging impact sa atin kapag tumututok tayo sa mga ganoong tao. Na hindi natin nalaman kapag hindi tayo naging maingat, nagiging nakukuha natin yung mga ganoong kaisipan. Kaya bilang point, ating makikita po dito, yung malabis na pagpapahalaga sa kayamanan o sa mga material na bagay, yan po yung nagpapabaluktot sa pananaw ng Kristiyano sa mundo. Yan po yung nagdi-distort ng ating Christian worldview. Kapag dumating sa punto, yung ating puso ay nakatuon na ating mas higit na pinapahalagahan yung mga bagay ng mundo. Yan yung nagpapablur ng ating pagtingin sa worldview, which is hindi dapat yun yung kahantungan. Ngayon pa yung ating verse kanina. Sabi ng Panginoon, magmasid kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Pinagpapauna na niya kasi mangyayari talaga yan habang tayo nabubuhay dito sa mundo. So, next tayo. Ano ba yung mga complications of covetousness? Ano mangyayari kapag tayo nahulog sa ganitong mga kasalanan? Ang paalala ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo sa 1 Timothy 6 verse 10, ang sabi niya, yung pag-ibig sa salapi. Hindi sinabing kasalanan yung salapi. Nagiging kasalanan siya kapag yung ating pag-ibig. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Which is tama yon. Kapag masyado tayong nandoon yung ating puso sa salapi, sa pagkita, kahit illegal, ipapasukin. Which is yung nangyayaring kumbaga cases sa mga krimen. So kaya totoo talaga siya. Yun yung naging complication ng covetousness kapag merong palaging desire, lalo na sa material, pera, gagawin ang anumang bagay para makuha iyon. So, papasok sa mga illegal na bagay, kasalanan. So, kaya makita natin na kailangan talagang itong i-deal. So, dalawang bagay ay makikita. Una, magkakaroon ng disobedience. Kapag prominent or ang kumokontrol na yung ating pahahagad sa ating buhay, merong mangyayari pang ibang kasalanan, disobedience or pagsuway. So, ang pagsisikap na makakuha ng bagay, kahit labag sa utos o kalooban ng Diyos. Yun yung mangyayari kapag nagigipin tayo sa desire ng ating puso na patuloy na magkaroon. So pag siya na yung kumokontrol, kahit yung ating pagiging tapat sa salita ng Diyos,
yun ay nako-compromise, nagigib in tayo, nagkakaroon disobedience. So napakaraming halimbawa ang ibinibigay ng Biblia. For example, kung ano si Achan, and then si Gehazi sa Old Testament. O yan lang bigyan natin ng focus si Judas. Ang ating nakita, pinagkanulo niya ang Panginoong Yesus sa 30 pirasong pilak. Para lamang sa pilak, siya ay naging, kumbaga, pinagtaksilan niya or itinatwa niya mismo ang Panginoong Hesukristo. So, nasilaw siya o nabulag siya sa salapi, sa material na bagay dahil meron siyang paghahangad dito. Kaya mismo yung kanyang Panginoon ay kanyang pinagtaksilan, sinuway niya. So, yan po yung mangyayari. Kaya yung point na ating makikita, kung ang pagkakaroon ng pag-aari, so sinabi natin kanina, hindi kasalanan kung tayo may mga ari-arian. Pero kung ang pagkakaroon ng mga pag-aari ay may halong pagsuway, for example, meron tayo na compromise. Ibig sabihin yan, hindi ito mula sa Diyos. Doon papasok na marahil hindi ito mula sa Diyos. Kapag meron tayong, yes, napufulfill, na-satisfy yung ating mga desire, pero kung meron ng pagkompromiso, pagsuway sa Diyos, maaaring hindi ito mula sa Diyos. Yung tinutukoy ng Kawikaan, chapter 20, verse 21. Basahin ko lang sa inyo. Ang sabi ng Proverbs, chapter 20, verse 21, an inheritance gained hastily in the beginning will not be blessed in the end. So, kung pakita, yes, merong inheritance na maaaring may gain, makuha. Pero kung andun yung mabilisan or paghangad nito sa maling kaparaanan, hindi yun kumbaga naging pagkapala. So, ang seryosong hamon para sa maraming Kristiyano, ito, lalo na ito, yung paglabag sa Sabat or sa araw ng ating pagsamba upang, upang kumita. So, ito yung isa sa malimit ay nalalabag ng mga mananampalataya. Kapag nandun yung desire na patuloy na kumita, kaya kahit yung araw ng Sabat, Christian Sabat, ng ating pagsamba, o kompromiso. Ay syempre, sayang yung araw. Pero meron mga cases, hindi man tayo black and white dito, may mga cases talaga na may pagkakataon na kailangan sa araw ng Sunday na, for example, ang ating profesyon ay sabi natin doktor, merong patient, tawag ng ating for life. So, maaari. Pero kapag naging habit natin na nakukuha yung Sunday, kahit kaya natin gawa ng paraan, papasok na yun na nahuhulog tayo sa covetousness, na patuloy na pag-asam na kumita, na merong pagkompromiso sa salita ng Diyos, yung araw ng Sabat. So, ang tungkulin ng masayang pagkakaloob bilang isang bahagi ng pagsamba, yun daw yung gamot or solusyon sa covetousness. Yung magkaroon tayo ngayon ng kumbaga discipline or practice na meron tayong, imbes na meron tayong paghangad patuloy, ating tinitingnan yung pagkakaloob sa ating Panginoong Diyos na bahagi ng ating pagsamba. Kapag naging practice daw yun or discipline, masusolusyonan yung ating kumbaga pag-cling sa covetousness. Pangalawa, na mga complications, una, disobedience. Pangalawa, ingratitude. Or kawalan ng utang na loob or kawalan ng pasalamat. Yun yung nawawala. Kapag ang kumokontrol sa ating puso ay yung covetousness, nawawala yung ating pagpapasalamat, yung ating pagkilala sa mga pagpapala ng Diyos. So ang kawalan ng pasalamat sa Diyos ay bunga ng pusong pinagaharian ng pagnanais na magkaroon. Diba? Lagi namang yun ang case na kapag napuno yung ating sarili ng mga kaisipan ng mga paghangad, yung mga pangailangan, wala ako nito, etc. Kaya nahabol natin, nawawala yung sense ng mga ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Hindi man natin deserve pero pinagkalooban tayo, nawawala na yung pasalamat. So ang kabiguang pasalamatan ng Diyos ay tinutukoy na hindi pagluwalhati sa Kanya bilang ugat ng kasalanan. Yun yung root. Kaya tayo bumabagsak sa kasalanan ito. Nawawala yung pagpapasalamat natin sa Diyos, yung pagbubulay sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. At pag nawala iyon,
nagbubunga siya ng iba pang mga kasalanan kagaya ng ingratitude. Ang sabi nga ni William Barclay, covetousness is therefore a sin with a very wide range. If it is the desire for money, it leads to theft. If it is a desire for prestige, it leads to evil ambition. If it is desire for power, it leads to sadistic tyranny. If it is the desire for a person, it leads to sexual sin. Kaya kung makikita kung talagang nandun yung pagkahulog natin sa covetousness, hindi natin nabantayan ang ating sarili, palagi tayong maghahangad pa kahit labag na sa kalooban ng Diyos at magresulta pa ng iba pang mga kasalanan. Kaya hindi siya simpleng kasalanan kapag hindi natin siya nabantayan. Lagi siya magbubunga ng iba pang mga kasalanan. So, bilang point, hindi ka maaaring pamunuan ng isang paganasang mag-angkin at magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Kumbaga, hindi siya compatible. Na meron tayong patuloy na paghahangad at the same time, meron tayong pusong pagpapasalamat. So, hindi siya magpapanagpo. So, ang kawalan ng pasalamat ay gagawing mababaw at kahit maging mapagkunwari ang iyong pagsamba. So, natin sa ating pagsamba sa ating Panginoon, tayo nagtitipon upang papurihan, pasalamatan ang Diyos sa lahat ng kanyang pagpala sa atin, primarily sa ating kaligtasan. Yung patuloy ng kahabagan sa kabay natin mga hindi pagkatapat. Ngayon, kung wala yung pasalamat, nagiging mababaw or naging kahit pakunwari yung ating pagsamba. Pangalawa, ang kawalan ng pasalamat at pagreklamo ay magkatambal na nagresulta sa buhay na walang kagalakan. At which tama din ito. Kapag imbes na dapat pasalamat, ang nangyayari pagreklamo, nawawalan tayo ng galak sa ating Panginoon. Nawawala yung kagalakan. Kumbaga, nawawala na yung ating view ng goodness ng Diyos, ng kanyang faithfulness sa atin. Kaya nawawala na yung joy. Kahit tayo maaaring sumamba at maglingkod sa Kanya, pero yung motivation, by duty na lamang, hindi na by joy. So, hindi dapat na mangyari yon. Thirdly, ang kawalan ng pasalamat ay bulag sa mga dakilang pagpapala na ipinagkaloob na ng Diyos. Kapag wala tayong pasalamat, nabubulag tayo. Pero wait, hindi dapat mangyari yan. Kung tayo Kristiyano, yun pa lamang salvation ng ating kaluluwa. Labis-labis na yun na motivation para tayo magpasalamat sa Diyos. So, kailangan i-cultivate palagi ng ating panariwain sa ating mga puso yung mga pagkapala na ibinigay na sa atin ng Diyos upang di tayo mahulog sa ganitong uri ng kasalanan. So, challenge sa unang part, dapat nating punuin ang ating mga kaisipan ng mga dakilang pagkapala at maging mapagpasalamat sa Diyos. Ating, kumbaga, palaging bulayan kung gaano kabuti ang Diyos sa akin. At paano natin pagbubulay yun? Balik tayo sa gospel. Kung sino ang Diyos, ang kanyang karakter, banal, matuwid, makapangyarihang Diyos, sino ka sa kanyang harapan? Makasalanan na deserve lamang natin ang hell, lahat ng curses, pero binigay ang Panginoong Yesus. Kahit di tayo kaibig-ibig, dun pa lamang sa dakilang katotohanan pag ating tinignan, uusbong na yung puso ko pasalamat sa Diyos. Lilinaw yung ating worldview, yung pagtingin sa mga bagay, at may iwasan natin yung ganitong uri ng kasalanan na covetousness. Sabi po ni Charles Spurgeon, now, the more heaven there is in our lives, the less of earth we shall covet. So kapag mas sigit daw na napupuno ang ating kaisipan ng langit, ng mga bagay ng Diyos mismo, ng ating Panginoong Yesus, mas kaunting bagay ang ating hahangarin sa mundo. So kung pinagkaloob na sa atin ang langit, bakit hahangarin pa natin patuloy ang lupa? Hindi ko sa pinagko-contradict siya. Kaya sabi ko lamang, kapag nandun yung ating kaisipan sa mga spiritual na mga bagay, doon napupol ang ating isip, masigit na ating makikita yung kawalang kabuluhan ng mga bagay. Makikita yung kalatian niya, which is yun yung pinaka-layunin natin. So tingnan natin, paano ba natin mapag-alabanan talaga yung covetousness? So yun ang principle ng mortification and cultivation. Hindi natin talaga may aalis yung covetousness kapag atin lamang inihinto yung desire, which is hindi natin magagawa yun.
kailangan meron tayong ipalit, which is yung pagkukultivate ng biyaya. Ano yung counterfeit ng biyaya? Contentment. Tingnan natin yung opposite grace, contentment. Pag sinabing contentment, yun po yung kasiyahan sa kasalukuyang kalagayan ng buhay. Yung pagtanggap sa kung ano meron tayo, biyaya ng Diyos iyon. At ang Diyos ay natiling mabuti sa ating buhay. Ang sabi nga sa Philippians 4 verse 11, sabi ni Pablo, hindi sinasabi ko tungkol sa kailangan sapagkat aking natuhan ang masayahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Kumbaga naabot yun ni Pablo. Kasi nandun yung malalim niyang pagtingin sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil siya super Christian, na merong kumbaga advantage siya sa ibang mga Kristiyano, kundi naroon yung malalim niyang pagtingin sa kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanyang pagkamakasalanan. Sabi nga ni John MacArthur, the antidote for covetousness is contentment. The two are in opposition, whereas the covetous, greedy person worships himself. The contented person worships God. Contentment comes from trusting God. So kaya yun yung po yung dapat nating palaguin or cultivate. Yung tayo ay lumago sa pagiging kontento sa ating Panginoong Diyos. So unawain natin, ano ba yung sinabing contentment? So ang kasiyahan, hindi po siya nangangahulugan na wala nang hangarin. Mawala tayo ng responsibilidad naman na gumawa. Hindi siya nangangahulugan na wala tayong hangarin or pagsikap para sa hinaharap or pag-unlad. Hindi yun ang ibig sabihin. Ayon kay Jeremiah Burroughs sa kanyang aklat na The Rare Jewel of Christian Contentment, sabi niya sa tuwing na kasiyahan, it is inward and quiet. Sabi inward, hindi ito simpleng kawalang pakialam or emotional na paglayo or pag-iwas lamang upang maghangad. Panloob siya na pagiging kontento. And then quiet, which is kabaligtaran ng pagdaing o palaging pagreklamo. Nandun yung kanyang pagtingin sa kabutihan ng Diyos. At which is yun yung nagdudulot sa kanya para maiwasan yung pagiging mareklamo. Pero kung ating titingnan, dahil nga nandun yung mga consumerism, ang konsumerismo ng kasalukuyang panahon ay nakatuon sa paglikha ng isang pangailangan para mawala ng kasiyahan. So ito yung battle nga palagi dahil sa ating panahon, yung consumerism na nag-i-invent sila, yung trending, na kailangan mo to, which is kahit hindi naman siya talaga need, sa kategory ng need, ginagawang need. Para tingnan natin, talagang dapat tayong makuha iyon. Kailangan tayo sumunod sa trend, sa uso. Yun yung ginagawa ng mundo. So yung pakaramdam ng kakulangan ay nagdudulot ng pagkadismaya at nagtutulak sa tao na maghangad ng pagmamay-ari, pagbili, at maging ng salapi. So dahil noon, pwede siyang maka-influence sa atin, gumagawa sila ng need na hindi naman need para asamin natin, ay may kulang pa nga sa akin. Okay? Kumbaga parang hindi ka kumpleto kung hindi ka susunod sa uso. So yun ang nangyayari. Pero, ang mga Kristiyano ay kailangang mamuhay, tandaan natin, hindi tayo ayon sa mundo, kailangan natin mamuhay ng kontra sa kultura ng kasiyahan na humahamon sa kaisipan ng lipunan. Tandaan natin, kung tayo ay mga Kristiyano, mga manampalataya, hindi dapat tayo after sa mga bagay ng mundo. Yes, nandun yung ating patuloy na pagpupursige, pagpapagal, pero hindi tayo kagaya ng mundo na doon nakapukol ang ating pangunahing motibasyon. Meron dapat nakikita sa ating kaibahan dahil tayo manampalataya na. Tandaan natin, tayo mga pilgrims sa mundong ito, tayo mga citizen of heaven, kaya dapat masigit nating pinapahalagahan ang mga bagay ng mundo. So bilang babala, ang kasiyahan, tayong kontento, hindi siya nangangahulugan na tanggapin na lamang ang mali. So hindi po yun ang ating ituturo dito. Kung saan ano man ang aking matanggap, kahit kumbaga mali na yung naging pagkakalob sa atin or merong kumbaga kamalian or problema, ay tanggapin na lamang natin. Or hahantong sa pagiging pangkaraniwan o kuha ng bunga mawala yung responsibility. So hindi nang ibig sabihin, ang biyaya ng kasiyahan o yung grace of contentment, yun po ay aktibong pagtutol sa pag-iimbot or covetousness at pagreklamo. Yun yung opposite grace na kung saan yun po yung disposition ng ating puso na merong pagtutol
Kasi meron tayong kasapatan, so hindi tayo umaayon sa ganong patuloy na paghahangad. Ang sabi nga ulit ni Jeremiah, contentment is attained not so much by addition as by subtraction. So yun dapat ating makita sa ating mga buhay. So paano natin makapalago yung contentment? Meron pong tatlong bagay tayong dapat tingnan upang ma-encourage tayo, ma-motivate tayo upang lumago yung ating pagiging kontento sa Panginoon. Una, ating dapat i-consider yung mga doctrines, yung mga katotohanan ng Biblia na mahalaga para sa contentment. Tatlong bagay under niyan. Una, providence. Napakaganda ng providence. Ito nga yung name ng church nyo, Providence Reformed Baptist Church. Pagtingin sa pagkilos ng Diyos sa lahat ng bagay para sa kanyang mabuting layunin. So dapat pala, ino-consider palagi natin yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Primarily, yung providensya niya. Na lahat ng bagay, tandaan natin, ay nangyayari sa buhay nating mga Kristiyano ayon sa kanyang layunin. So either tayo ay ang ating kalagayan nasa kasalatan, meron tayong sakto lang ating buhay or nasa kasaganaan, lahat ng pangyayari sa ating buhay, siya ay nasa ilalim ng pamahala ng Diyos. Kumbaga, hindi lingid sa Diyos ang iyong kalagayan. At kapag ating ina-acknowledge palagi yun, magkakaroon tayo ng contentment. Dahil alam ko, ang Diyos ay mayroong layunin sa aking kalagayan. So, dapat natin tanggapin. Pero hindi po ito katulad ng fatalism. Pag sinabing fatalism, kumbaga lahat ng nangyayari, hindi hawak, go na lang tayo, parang walang hope. Hindi kayang pigilan yung tadhana, etc. Hindi po ganon. Dahil sa ating pagtingin sa probensiya ng Diyos, meron itong matalinong layunin. May purpose ang Diyos, lalo na sa mga manampalataya. Lahat ng nangyayari sa atin, ayon nga sa Romans 8:28, ay para sa ikabubuti. Dapat tanggapin ng manampalataya ang kanyang kasalukuyang kalagayan bilang mabuting layunin ng Diyos. So yes, ano man ang ating kalagayan, tayo may pangailangan, tayo man ay nasa sitwasyon na mahirap, lahat, sabi nga, ay nagkakalakit-lakit para sa ating ikabubuti. Now, pag ating patuloy na acknowledge yun, makukultivate yung ating pagiging kontento sa ating Diyos. Pangalawa, provision. Tandaan natin, wala naman tayong pag-may-aring atin talaga. Ang bawat pag-aari ay ipinamahagi dahil sa kabutihan ng Diyos. Again, babalik tayo sa mga elemento ng gospel, kung sino tayo mga tao, tayo mga makasalanan. Wala tayong anumang karapat-dapat sa ating pagpapala. Kung sinabing makasalanan, lahat ng karapat-dapat sa atin, curses. Pero paano nangyari yun? At tayo nakakatanggap ng blessing, biyaya ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng pag-aari natin ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan. So, dapat nating makita yan. Madalas, nating isipin na ang ating mga pag-aari ay bunga lamang ng ating pag-isikap. So yes, may part doon na tayo katrabaho, syempre, tayo ay yung sasahod. Pero kung ating titingnan yung lalim at lalim pinakaugat, bakit ka nakapagtrabaho? Saan galing ang iyong buhay? Saan galing ang iyong karunungan? Saan galing yung iyong mga resources? Sa Diyos. Ay isang gano'n lang ng Diyos. Pwedeng mawala ang lahat. Kaya magkasakit. Wala ka ng trabaho. Hindi ka na makapagtrabaho. So, makikita natin lahat ay nanggagaling sa Diyos. Yung kanyang provision, dapat palagi natin ina-acknowledge iyon. Ngunit sa huli, tandaan natin, ang kakayahan at bunga ng ating paggawa ay pinapatili ng Diyos. Yung sustain ng Diyos. Kaya sa Diyos pa rin galing iyon. So, dapat di nawawala sa ating kaisipan yan. Pangatlo, redemption. Dapat natin tandaan, lalo sa ating mga manampalataya, ang pinakamahalagang probisyon ng Diyos ay ang biyaya ng kaligtasan kay Kristo Jesus. So dapat nating makita yon na talagang para ma-motivate tayo na palaguin yung contentment, tingnan natin ano yung pinagpaloob na ng Diyos sa atin. Yung sinasabi sa Romans 8 verse 32 na kung saan ibigay niya sa atin ng Diyos. Wala siyang ipagkakait. Ano pa yung pagkakait ng Diyos? Ay pinagkalooban niya ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang anak. Anumang bagay na ipagkait sa atin, natin nakikita sa kasalukuyan, mayroon na tayo ng pinakadakilang kaloob. Kung atin nakikita na sa Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, yung ibang mga bagay
ay maglalaho ang halaga. Kung si Kristo ang pinakamahalaga sa iyong buhay, ang ibang mga bagay ay mawawalan ng kabuluhan. At yun yung kumbaga challenge. Tingnan natin yung work ng ating Panginoong Yesus at maging yung pinaka-motivation sa atin. Ang mga mananampalataya ay mayroong bawat dahilan para maging mapagpasalamat at walang dahilan para magreklamo. Sa ating pagtingin sa mga bagay na yan, dapat di tayo mareklamo. Kung tayo Kristiyano, dapat hindi tayo yung mapagreklamo sa Diyos. Sa pagninilay sa bawat aspeto ng ating buhay, palaging mayroong dahilan para magpasalamat. Pangalawa, hindi lamang yung mga doktrina na mahalaga para sa contentment, yung warning o yung babala sa Eden. Tingnan natin kung ating babalikan yung pagbagsak ng tao, ano yung pinaka-motivation kaya ito bumagsak. Nakaugat po siya sa kawalan ng kasiyahan sa kalagayang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Diba kung ating babalikan, sabi ng Panginoon, makakain ka sa anumang puno sa halamanan, maliban lamang sa isa. Kung nandun yung sustenance ng Diyos, nandun yung provision. Napaka ganda nung senaryo noon. Pero, sa kwento, nakita na nga natin, sila Adan at Eva, pinagkaloob sila ng kasaganaan, pero pinili pa rin nila yung ipinagbabawal. Hindi pa sila nakontento sa ipinagkalooban sa kanila ng Diyos. Gusto nila yung nakitira pa na kahit labag sa kalooban ng Diyos, pinili pa rin nila. Kaya't bumagsak ang tao sa kasalanan. Yun yung naging motivation, kawalan ng kontentuhan. Sila Adan at Eva, ang kumatawan sa paglika, sila naging ating representative. Subalit nakinig sila na sila magiging gaya ng mga Diyos. Yun din. Kumbaga, natukso si Eva, sila Adan, sa promise nung ahas ni Satan. Sabi doon, kayo magiging parang Diyos. Hindi sila nakontento sa pinagkaloob sa kanila ng Diyos na kapahamalaan sa creation. Kumbaga, natukso sila na gusto pa nilang maging Diyos na parang Diyos. Parang si Satanas mismo. Gusto ko din mag-ascend sa throne ng Diyos. Which yun din yung kaparehas na kinahulugan nila Adan at Eva. So kahit makikita ninyo, sabi ni Jerry Bridges sa kanyang aklat, The Practice of Godliness, the very first temptation in the history of mankind was the temptation to be discontent. That is exactly what discontent meant. Is a questioning of the goodness of God. Yan yung naging, kumbaga, way or technique ni Satan. Ipakita na hindi mabuti ang Diyos sa inyo. Meron siyang ipinagkakait na isa pang prutas. Dahil ayaw ng Diyos na malaman niya na maging parang Diyos din, na makita ang mabuti at masama. Yan yung tukso ni Satanas. Makita na hindi pa sapat yung kabutihan ng Diyos. At yung very same temptation na yon, hanggang sa kasalukuyan na tili na tukso sa atin. Kaya tayo nagkakasala na hindi maging kontento. Dahil ating kine-question ang kabutihan ng Diyos. And thirdly, kailangan din may practical na tayong ginagawa. Merong disiplina dapat na kinakailangan sa contentment. Apat na bagay. Una, ating i-cultivate or gawing practice yung araw-araw ng pagpapasalamat. Paano natin gagawin araw-araw? Araw-araw tayong pinagkakalooban ng Diyos, ng buhay, ng mga pagpapala. Kung ating nilinilayin, hindi nga sapat yung salita para ating ipagpasalamat ang lahat-lahat. So dapat i-cultivate natin patuloy palagi pagbalik tanaw sa lahat ng pagpapala ng Diyos upang magkaroon tayo ng pasalamat araw-araw. Kailangan natin punuin ang ating araw na may pagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga sa Thessalonica, magpasalamat kayo sa Diyos. Magpasalamat kayong walang patid. Pangalawa, dapat meron tayong lumalagong focus sa spiritual na mga bagay. For example, yung mga bagay na nangangailangan ng banal na espiritu upang bigyang buhay. Yung bunga ng espiritu. Ating, kumbaga, asamin na tayo ay may tuon ng ating buhay at atensyon sa pag-asagawa noong mga kaparaan ng biyaya para mapalago yung mga ganoong bunga ng espiritu. So, maaari tayong maging spiritual kahit ginagampanan ng ating mga pangmundong tungkulin. So, kahit tayo din nasa ating mga profession, maaari natin kumbaga mapalago yung ating mga spiritual na kaloob sa pamamagitan ng mga pag-asagawa ng kaparaan ng biyaya, yung spiritual graces.
Yun, pwede nating hangaan ng tao sa kailang biyaya o karaniwang biyaya, pero hindi dahil ng kailang mga pag-aari. And lastly, ang spiritual na focus ang nagpapalit sa labis na pagtuon sa material at sa pag-ibig sa pera. So kung masigit tayong kaya ng ating kaisipan sa mga bagay na spiritual, sabi nga ng Colossus, set your affection on things above, not on things on earth. So masigit na mawawala ang ating pagtuon sa mga material na bagay. Third, di dapat mawala yung masidhing panalangin sa panahon ng kakulangan. Dapat natin panghawak ang mahigpit ang kabanalan na may kasiyahan. So, kailangan natin i-cultivate yung paglapit natin sa Diyos. At yun yung ating bigyan patuloy ng focus, masigit. Na tayo palagi ay lumalapit sa Diyos, nilalapit natin ang ating sarili, yung ating, kumbaga, makakulangan sa atin. At yun nga yung purpose, kaya tayo nakakaranas ng mga kakulangan. Kasi yun yung mga point ng ating buhay na talagang lalapit tayo sa Diyos. Kailan ba tayo lumalapit sa Diyos? In times of prosperity? Hindi. Usually, pinaparanas sa atin ng Diyos. Pinapakaya sa atin ng Diyos yung ating mga kulangan bilang tapik sa atin para lumapit sa Kanya. So, kailangan makita natin iyon. Magkaroon tayo patuloy ng masiding panalangin, hindi lamang sa panahon ng kakulangan, kundi kahit sa panahon ng kasaganaan. Yung mas masiding panalangin sa panahon ng kasaganaan. Sapagkat madalas ang yaman ay napapatunayang silo or bitag. So dapat tandaan, ang kasiyahan ay isang biyayang pag-uugali na sinabi ni Pablo na kanyang natutunan. Sabi na sa ating text kanina. So dapat matutunan din natin yan bilang mga manampalataya. Ang sabi ni Jerry Bridges sa kanyang aklat, contentment is one of the most distinguishing traits of the godly person. Because a godly person has his heart focused on God rather than on possessions or position or power. So dapat andun yung ating pag-focus sa ating Panginoong Diyos. Yun yung cultivate sa atin para makaiwas sa covetousness at makultivate yung contentment. Again, sabi ni Jeremiah, sa pagreklamo ay iyong binabaliwala ang iyong mga panalangin sapagkat ito ay salungat sa panalangin sa Diyos. So dapat imbes na tayo magreklamo, mapalitan ito ng pasalamat. So last quote from A.W. Pink as conclusion, contentment then is the product of a heart resting in God. It is the soul's enjoyment of that peace that passes all understanding. It is the outcome of my will being brought into subjection to the divine will. It is the blessed assurance that God does all things well and is, even now, making all things work together for my ultimate good. At pagka ating patuloy na in-acknowledge yun, lalago yung ating pagiging kontento sa ating Panginoong Diyos. So kaya yun po yung challenge. Tayo ay palaging panariwain natin kung sino ang Diyos, yung kanyang kabutihan sa ating buhay, at from that, makultivate sa atin na lahat ng ating panatanggap, blessing ng Diyos, kailangan ko may kontento, ano man ang ating kalagayan, under siya ng provision ng Diyos, ng providence ng Diyos, para sa aking ikabubuti. At yun ay labis-labis ang dahilan para maiwasan ang sin of covetousness at labis-labis na yung motivasyon para palaguin ang biyaya ng contentment.